Welcome back to my channel. This is Faceless Ro, ang inyo pong host at maraming salamat muli sa lahat ng mga umantabay, nakinig at nagbigay ng komento sa ating talakayan dito sa ating YouTube channel. Napakaganda muli ng ating pag-uusapan. Ito po yung nangyari sa ating idol na si Sir Ian Howe, ang ating kapotpot. At alam niyo po, Sir, saludo po ako sa ginawa ninyo na mas pinili po ninyo ang magpatawad kaysa magtanim ng sama ng loob. Ayan po yung ating pag-uusapan sa ating talakayan dito lamang sa ating pong ginagawang pag-uugnay-ugnay, pagbibigay ng komento at hayaan natin na marami po tayong matutunan sa ating pong mga pinag-uusapan. Dahil napakahalaga po, tandaan niyo po, napakahalaga na mas piliin ang magpatawad kesa sa magtanim ng sama ng loob. Just lately, I think um, nabasa ko to, no, mga I think 3 days ago or 4 days ago, nabasa ko. Si Sir Ian sa kanyang Facebook account ay nagsulat po siya na kinall out niya yung person na nag-comment sa kanyang Facebook account at nagsabi na sa halip na magpahinga na lang sa loob ng bahay, itong taong 'to, nagbabike pa. Kasi po, just to let you know, si Sir Ian po ay nagda-dialysis. At ayan po yung siguro nakita nung tao at wala namang alam, 'no. I'm sorry, I'm not attacking this person, 'no, kaya hindi na nga po natin sasabihin yung pangalan ng taong nang-bash at hindi ko na rin naman makita yung pinost ni Sir Ian do'n sa kanyang Facebook account. Pero ito pong babasahin ko sa inyo, kaya pala hindi ko makita, nag-message po siya, 'no, si Sir Ian, ah, at nagsabi po siya na eto na, basahin na natin, 'no. Nagsabi po siya na dinelete ko na yung post, mga kapotpot. Ayan, kaya pala nung hinahanap ko hindi ko na makita. Eto, 'no, punta lang po kayo sa Facebook account ng ating kapotpot, si Sir Ian Howe. Makikita po ninyo yung kanyang um, sinulat diyan. At like niyo na rin po siya, subscribe niyo rin and i-share niyo na rin at para pa sa mas maraming makapanood ng kanyang mga adventure, ng kanyang mga journey, 'no, dito sa Pilipinas, maging sa labas ng bansa, sa kanya pong pagbapadyak dahil mabibigyan po kayo ng encouragement lalo na yung sa mga baguhan pa lang mag-bike, makikita po ninyo yung kanyang mga journey, yung kanyang pagbibigay ng mga tips. At kung wala pa kayong bike, punta po kayo sa kanyang store at puwede po kayong maka-avail ng mga bikes at mga bike parts na gusto po ninyo at sasakto sa inyong budget. Okay, tuloy na po tayo dito. Ang sabi ni Sir Ian, basahin ko ulit mula sa umpisa. Ang sabi niya, "Dinelete ko na yung post, mga kapotpot. Buti na lang marunong mag-sorry." So, nag-sorry rin naman pala itong tao na 'to. Ulitin ko po, hindi na natin babanggitin yung kanyang pangalan. And then sabi dito, "Hindi na para dalahin ko pa 'yan sa dibdib ko. 'Pag walang galit sa puso, mas masarap mabuhay." Ta's ngumiti siya. Move on na tayo lahat. See, alam niyo sa totoo lang, saludo ako kay Sir Ian dahil mas pinili pa niyang magpatawad. Ang hirap kaya yung tao na may dala-dalang galit sa puso. Kasi it can lead to something or even worse if you carry um, a grudge into your heart. If you nurse that grudge into your heart, it can lead into something worse. Kaya saludo ako sa iyo, Sir Ian, at naging ehemplo ka ng maraming mga kapadyak natin. At hindi lang mga kapadyak, 'no, hindi lang sa ating mga kapotpot, kundi sa lahat ng mga tao. Dahil kahit hindi ka nagba-bike, 'no, ikaw ay kung ano man yung iyong sports na kahiligan, tao ka, 'di ba? May nasasaktan ka, may taong nagkakamali sa'yo at paano mo ito um, papaanuhan, haharapin, 'no? Kailangan kasi talaga natin, we really need to face that emotions, 'no? And if we cannot subdue
yung galit, no? If we can control ourselves, katulad ng sinabi natin kanina, it can lead to something wrong, worse. Maaring magkaroon tayo ng ng isipin na saktan natin yung tao, or baka mas matindi pa, hindi lang yun. No, kasi yung galit, nagsisimula yan sa sa totoo lang, pag nagalit na yung isang tao, magpaplano na yan at kung ano-anong gagawin. Naalala ko dito sa story na to, no, si Cain at si Abel, di ba? Si Cain, nainggit, nagalit, at yun, yung ginawa niya kay Abel. Kaya saludo ako, Sir Ian, dahil alam sa totoo lang, hindi madaling magpatawad. Bakit tayo nagpapatawad? Kasi naranasan din natin na na makatanggap ng kapatawaran. At naniniwala ako na itong si Sir Ian ay mayaman sa pagpapatawad dahil nakatanggap rin siya ng pagpapatawad. He needs mercy, he needs love, he needs forgiveness, he needs protection. That's why yung ganong saloobin niya ay madali niya na i-release, no, na magpatawad din siya. At napakahalaga, saludo din ako dun sa tao na nagsabi sa kanya na mas maganda siguro doon ka na lang sa bahay or etc. Correct niyo po ako kung mali po yung sinasabi ko, pero yun po yung pagkakabasa ko doon sa mga or baka mali ako sa nabasa ko sa mga naisulat ni Sir Ian, kasi hindi ko na makita, dinilit nga niya, di ba? Pero ganun po yung na-retain sa isip ko, no? Ikaw ba naman, sabihan ka, may sakit ka, magdiyan ka na lang sa bahay mo, nagbabike ka pa. Di ba? Ang sakit kaya nun? Di ba? Passion mo yung magbike, tapos sasabihan ka ng ganon, di ba? So, buti na lang, nag-sorry ka, kaibigan, at nais kong sabihin sa iyo na alam ko din siguro, hindi mo intention na ganon ang sabihin, pero sa susunod po, wag na po natin gawin yun. Okay, ito may mga conversation sila dito, pero hindi ko na sasabihin, kayo na po ang magbasa. Punta po kayo sa kanyang Facebook account na Sir Ian, at i-like nyo na rin, subscribe kayo, pag nagla-live siya, live streaming si Sir Ian, pwede kayo magbigay ng stars, at hindi lang sa Facebook account na Sir Ian, pwede rin po kayong pumunta sa kanyang YouTube account. Ang pangalan po ng kanyang YouTube account ay Ian How. Kung di ako nagkakamali, mayroong 400 plus na subscription. No, tignan natin Sir Ian. Ian How, ito natin, itignan na natin. Ito, may 432,000 subscribers si Sir Ian. At meron din siyang na-compose na kanta, no? Luzon loop siya, nagtagaytay, nagbicol, at kung ano-ano pa yung kanyang mga adventure. Kaya maraming salamat sa pagbibigay mo ng inspirasyon, Sir Ian How. Maraming nagmamahal sa iyo, at saludo po ako na mas pinili mo ang magpatawad kaysa magkimkim ng sama ng loob. Kaya ang iiwan ko po sa ating lahat, mas piliin din po natin ang magpatawad kaysa magkimkim ng sama ng loob. Mahirap na meron tayong dala-dala na sama ng loob kapag tayo ay nabubuhay. Kailangan natin si Jesus, kailangan natin si God para makayanan na magpatawad sa mga taong nagkamali sa atin. So yan po ang nais kong iwanan sa bawat isa sa atin sa vlogging na ito. God bless po sa lahat ng mga nag-ride, sa lahat ng mga kapotpot, kapadya, katuhod, kaalab, kalitid. So lahat sa inyo ay nagpapasalamat po ako. Shout out ko na rin si Sir Rockstrip. Siya po ay isang police officer na pumapadyak at nagbibigay din ng inspirasyon sa maraming mga kapadyak natin. Hindi lang sa Metro Manila, maging sa mga probinsya. Siya po ay naglalakbay din sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas at nagbibigay ng inspirasyon. Rockstrip. Okay, ang pangalan po niya ay spelling ko ROXX tapos trip. Pwede nyo pong puntahan sa kanyang YouTube account at isubscribe nyo na rin po. Comment po kayo sa kanya. Sabihin nyo po, napakinggan nyo po yung vlog ni Faces Raw, kaya po nakapunta sa inyong channel. And then mag-like kayo, mag-comment kayo. At i-share nyo na din. I-shoutout ko na rin si Nald Siklista, yung ating kapadyak. Nald Siklista. Puntahan nyo po, mag-comment po kayo. Ito, ang lalayo rin ng napupuntahan.
parang si Sir, Rockstrip 'no, ang daming niyang napupuntahan at binabahagi sa atin. Sino po ba ang ating mga kapadyak? Siklistang manlalakbay, eto naman po na I think, nasa 60 years old pataas na siya, pero naglalakbay pa rin siya. Grabe 'no, ang sarap nung kanya sabi ko nga sa kanya, "Sir, ano sir, ba't di kayo gumawa ng ano niyo, ng book ninyo?" Kasi ang ganda ng mga pinupuntahan niya tapos nag-i-stay siya dun sa lugar na yun, at nakikisalamuha siya sa mga komunidad at ang ganda po ng kanyang ginagawa. So, siguro sa susunod iba-vlog din po natin siya, si Sir, siklistang manlalakbay. 'Yan. Okey, teka muna bago tayo magtapos baka may nakalimutan tayo o wala naman na tayong nakalimutan. Teka lang muna ha, check lang muna natin dito. Yes sir, si Kuya teka lang ha, si John B. I-like niyo na rin po si Sir John B. Teka lang ito makikita natin dito. Ah, biglang nawala, hindi ko makita pero, um ang pangalan ng kanyang, YouTube account ay Mokaman Vlog, 'yan. Subscribe niyo po siya at marami rin po siyang mga ginagawang mga, um, ah, vlogging na nagbibigay ng mga tips sa mga bagong mga nagba-bike. At kasama rin po natin si, wait lang po mga kaibigan, hinahanap natin, dito. Si Rain Rides, yes, of course, ang ating kaibigan, si Rain Rides. Teka lang type natin dito. Naalala ko si Rain Rides. Alam niyo nakakatawa din siya 'no, sa kanyang Facebook account, 'yan. Punta po kayo sa kanyang Facebook account, Rain, ang spelling po ng Rain niya ay Rein and then Rides. Makikita niyo po yung kanyang mga adventure, yung kanyang mga pinupuntahan, yung kanyang mga ginagawang ADAX, pagba-bike, ng mga grupo-grupo at nagbibigay din po siya ng inspirasyon sa mga kapadyak natin. Okay, bago tayo matapos, teka lang muna, parang may nakalimutan pa akong isa, ito si Kuya Jason, of course. Teka lang muna. Si Kuya Jason Bagni Vlogs, alam niyo po ang dami kong natutunan sa ating kapadyak na ito 'pag re-ride siya. Nagbibigay siya ng mga tips. Siya po ay naka-base, kung di ako nagkakamali, naka-base sa, Canada. Ayan 'no, puntahan natin si Kuya Jason. Ayan, Pinoy in Canada. Ang pinaka-last na vlog niya ay mag-isang ang dami niyang mag-aano ako dito, Eto, teka lang. Eto, ah, eto, may mga trivia siya, tapos may mga tips din siya. Eto sabi dito, ambag ng bisikleta sa pagkaimbento ng eroplano. Mga gano'n yung mga gano'n yung mga vlogging niya 'no. Kaya Kuya Jason, salamat sa'yo, sa pagba-vlog mo. Okay, nakakatuwa. Si Jason Bagni Vlogs, i-type niyo lang po, subscribe na rin kayo sa kanya at i-share niyo rin po ang kanyang, mga vlogs, okay? Maraming maraming salamat po at balik tayo bago tayo matapos. Maraming salamat kay Sir Ian Howe, Sir Kapotpot, maraming salamat po sa iyong mga inspirasyon na binibigay sa maraming mga kapadyak, kapotpot natin dito sa Pilipinas, sa ating mga kapwa Pilipino. God bless po, Sir Ian. Ang dalangin namin ay gumaling na po kayo sa inyong karamdaman sapagkat naniniwala po tayo na ang Diyos po ay ang ating manggagamot. At gumamit si God ng tamang mga doktor at tamang gamot na iinumin po ninyo at dalangin po namin dito na magkaroon po kayo ng fresh and brand new organs. Dinideklara namin na ang inyong kidneys ay maayos na, brand new kidneys in the name of Jesus. Yan po ang aming prayer para sa inyo. Kaya maraming salamat muli, Sir Ian, at salamat din sa inyo pong inspirasyon, pagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na nagmamahal sa inyo. God bless din po sa inyong business at sa inyong family at sa lahat ng nagmamahal sa inyo. Ito po si Faceless Raw na nagsasabing maraming maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo. Bye-bye. God bless.